Welcome back mga kababayan dito sa aking YouTube channel at ngayon ay sasagutin natin yung isang tanong na ating kababayan na ang sabi niya ay magandang araw po kuya, sana ma-content mo to kuya na nangangamba kasi ako kasi yung family name ko nagsisimula sa letter B as in victory, letter B, pareho tayo kabayan, letter B din nagsisimula ang family name ko. Baka po natabunan na ng ibang nasa roster at hindi na makita. Ask ko lang po kung nasa apelyido din po ba, kung mabilis makita ang application mo sa kanila at saka pansin ko ang mabilis na na-hire yung A at B ang unahan ng apelyido. Basta nasa unahan, sana makontent mo ito kuya. Maraming salamat po. Ito yun mga kabayan. Sasabihin ko muna sa inyo yung experience ko nung naghihintay ako ng employer. Ganito yan. Doon sa mga classmate ko sa Korean Language School, marami yung nauna sa akin. Yung iba, 1 buwan lang, 3 months, 4 months, nakalis na. Ito yung mga family name nila. Yung mga unang batch na nakaalis sa Korean Language School na pinag-aralan ko. Merong Valdez, as in victory, di ba? Valdez, merong Maranan, tapos merong Trinidad. Ano? Tingnan, di ba? Nasa hulihan siya, di ba? Wala siya sa una. Pero may halo din. Merong Agulto, merong De La Cruz, merong Bernardo. Ayun. Tapos, yung mga huli, kahulihan na kami, siguro mahigit 1 taon na kaming naghihintay ng employer, sa kami nag-employer. Ako mga kabayan ay 1 year and 10 months bago ako nagka-employer. Simula nang ako ay nagka-approval. Yung mga kasabayan ko sa flight na papunta dito South Korea, ang apelyido may Kaliyaw, letter C, di ba? Kaliyaw. Tapos merong Valdez. Tapos ako, letter B din. Ang family name ko, Santo Domingo, meron ding Monterosa, merong Panganiban. Yun nga ba ang dahilan kaya matagal akong nag-employer? Kasi ang family name ko ay nag-uumpisa sa B, as in victory. Sa experience ko, hindi ganun. Yung iba kasi nag-aalala, lalo na yung matagal nang naghihintay ng employer, nandun na tayo. Kasi siyempre, meron na rin papasok sa utak ninyo na kung ano-ano, mga espekulasyon na kesyo ganito, ganyan. Pero, dito sa South Korea, ang patakaran dito sa labor ay hindi alphabetical. Hindi ganun mga kabayan. Siguro nagkakataon lang na yung mga unang nagka-employer ngayon, unang nakarang taon ay nagkataon lang na ang family name nila ay nag-uumpisa sa A at B. Pero hindi doon nakabase ang pag-select ng mga EPS worker na manggagaling sa Pilipinas. Nakadepende sa labor dito kung sino yung una nilang isasalang sa pamimilian. Siyempre, kapag ikay naisalang sa pamimilian, may chance ka na mapili ng employer. Ang hindi lang kasi malinaw dito sa South Korea, sa labor dito, kung paano yung ginagawa nila, kung paano sila humuhugot ng tao na ilalagay sa pamimilian. Ang sabi nila random o kaya tawag dito yung lucky pick, kumbaga sa loto. Lucky pick, kung sino yung lumabas, siya na yung ibibigay dun sa employer na kukuha ng tao. At tungkol sa bagay na yan ay inuulit ko, hindi nakabase sa ganyan. Nagkakataon lang yon. Siguro talagang hindi pa para sa inyo para makapunta agad dito sa South Korea. Pero doon sa mga naghihintay ng employer na nakalagay sa manufacturing, huwag kayong mag-alala. Dadating din yan, lalong-lalo na sa mga lalaki. Tapos dito sa company namin, itong ang kasama kong Pinoy dito, simula nang nagka-approval siya, 3 months mga kabayan. Simula nang nagka-approval siya, ay naselect agad siya ng amo ko. Ang family name niya ay nagsisimula sa T. Tanyola. Di ba? Kaya hindi yan dyan nakabase.
Nagkakataon lang na maraming naselect siguro nung nakaraan na ang mga family name ay nagsisimula sa A at B. Pero wag kayong panghinaan ng loob kasi hindi yan dyan nakabase. Tapos dito sa company namin, napansin ko lang dito na lahat ng nagtrabaho ng mga Pinoy dito, tiningnan ko yung mga family name nila. Ang iba nagsisimula sa katulad ko B. Tapos itong kasama ko T, Tanyola, tapos mayroong Liwanag, mayroong Padua, Pabro, mayroong Padulyon. Napansin ko lang mga kabayan, yung amo ko, yung boss ko dito sa South Korea, ay mahilig siya, yung first name mga kabayan ha, first name. First name ay nag-uumpisa sa R saka sa J. Katulad ko, ang pangalan ko ay nag-uumpisa sa R. Ang pangalan ko mga kabayan, ang first name ko ay Rupino. Tapos merong Ruben, merong Raniel, merong Ronald, merong Ricky. Tapos sa J naman, ito si Jason, kasama kong Pinoy dito. Tapos may Jade, tapos may Jeffrey, tapos may Jonathan. Mahilig siya sa R, saka sa J. Pero inuulit ko mga kabayan na hindi dyan nakadepende. Ang pagpili ng mga employer dito sa South Korea, nakadepende pa rin sa amo, sa boss, kung ano yung gusto niya. Kaya patas lang dito mga kabayan. Kaya dun sa mga naghihintay ng employer na hindi pa nasiselect, ay huwag kayong magbase sa ganyan. Iniisip ninyo na ang pagpili na ang labor dito, ang ginagawa ay alphabetical. Kaya yung iba iniisip, natabunan na yung pangalan nila, kaya hindi pa sila nagkaka-employer at nasa pakahulihan. Ibig sabihin kasi, pag alphabetical, siyempre, kunyari, ang unang pipiliin ay ang family name ay nag-uumpisa sa A, saka sa B, C, D, ganyan. Hindi ganun mga kabayan. Walang ganun dito. Patas ang labor dito, kung sino yung, hindi kasi malinaw kung, kung ano ba talaga yung ginagawa ng labor dito, kung paano sila nagsasalang ng tao sa pamimilian. Pero inuulit ko, hindi nakabase sa alphabetical kung ano yung ginagawa ng labor dito sa South Korea. Tapos, yung isang tanong din ng ating kababayan, ang sabi niya ay, kapag kumukuha daw ba yung amo ko ng EPS worker sa labor dito, ay kung kami daw ba yung pinapapili ng amo namin. Ang sagot ay hindi. Nakadepende sa amo. Yung amo ko, pag nakapili na siya ng tao, sasabihin na lang niya kung kailan dadating dito yung napili niya na EPS worker. Ganon yung amo ko. Pero may mga employer dito na yung mismong mga trabahador nila ang pinapipili ng makakasama nila. Kaya nakadepende talaga sa employer kung ano yung patakaran niya. Kunyari, yung sa ibang company, hihingi siya sa labor ng kunyari 5 picture, tapos yung 5 picture na yon kukuhanin niya, isisend sa kanya, siyempre ipiprint para ipapakita dun sa mga empleyado niya na mga Pinoy kung sino yung gusto nilang makasama. Ganon yung ibang company. Pero para sa akin, parang mahirap din kasi yung ganun Kasi hindi natin masasabi kapag yung pinili na EPS worker ay dumating na dun sa company, siyempre minsan hindi natin maiiwasan na magkaroon ng samaan ng loob. Kasi kung tutuusin, parang parang utang na loob yung ganun Sasabihin niya pag nag-away kayo, uy, akong pumili sa'yo, bakit ginaganyan mo ako, ganyan-ganyan. Kumbaga pag nag-away sila, yun yung isusumbat niya. Sasabihin ng isa, kung hindi dahil sa akin, wala ka dito sa company ng boss ko. Kaya mahirap din yung ganun. Na yung mga Pinoy, mabuti na lang kung mababait, siyempre. Pero kasi iba-iba kasi tayo ng ugali Kasi pag nangyari yun, na yung mga Pinoy yung pumili sa iyo at minsan kasi hindi natin maiiwasan na magkagalit kayo, yun yung isusumbat nila sa iyo. Kaya mahirap din yung